Dalmis yan, parang popol yun. Gina. Iba-iba kulay. Dalmis yan. Isa yan. Wala pagsilip pang ino baka may nag-iwangat na hanggang pas. Kung LRT naman, mabilis lang. Ikaw na duty ka pa naman. Wala na. 39. Ano wala? Training. Yung kang duty niyan. GY ka rin? Naka-duty yun? Ay. TMD yun, nasa yun eh. Hindi mo maiklit pag may isa. Ha? Maiklit pag may isa. SMS po. CSI. Ano na kami sa safety orientation ng April. May ano kasi kami sa major maintenance sa troops. Pag nag-orient na kayo ng April, hindi na kayo batid. Hindi sir, may mga Kasamahan mo siya, sila. Ikaw tapos ka na, di ba? Sige, pag yung mga kasama mo hindi mo iiwan. Pagbahal ka. Kasi tapos ka na, kung totoo rin, hindi kayo pwede na. Kasi po kasi nila sir kabisado po. Okay, tapos maganda yan. Warang Sambayani yan. Sa sambayani. Kahit tapos na, sige. Ulitin po ulit para sa inyo. Meron ka mag-exam, ha? Kasi, hindi ko, siyempre, no purchase. Hindi, babago to kasi bago na yung orientation. So, tama naman na nandito ka na. Okay, next. Yung mga nakagrade. Asmara. Ating mga manilitin ng mga, ano kayo, minsan, yung ba yung sa hilot, no? Massage, iba. Sila po, spa, sa kids club. Kids Club. Okay. Isa kayo. Kasi nung last time nag-usap kami na Asmara mo, o sa spa kasi kami nakapokus. Kids Club. Taga-alaga o taga-bantay ng mga bata, no? Also, oo nga pala sila pala dalawa yun. Ikaw naman yung sa massage. May discount pa wala, no? Ay, di meron, no? The next naman, Sa West. kasi mostly nandito, no? Si sir. Ayaw mo sabihin na Saan? Sige, napag-rin pa ko yun. Ano daw, sir? PMS bucket. Bucket. PMS? Ibig sabihin? Prime power Prime Prime power man-power. Prime Power Manpower? PP... PMS. Bakit PMS? Wala yung prime power pang ano. Pinagsama. Prime Power. Manpower service. Services. PMS ko. So, next pa. Kinetic. Okay. Mga kuryente. Yung mga nag-ano ng mga kuryente dito. Sino pa? Bukod sa mga hindi po nabanggit. Transfer. Oo. Transfer. Ano pong activity, sir? Ano pong magiging role natin? Driver po. Driver. Basta driver, sweet lover. Kasabihan nyo na, no? Binabagay ko lang. So, ikaw po ay sa car, sa shuttle. Kasi sa marketing. Okay. Pero driver ka, di ba? Bus driver? Yung parang sa ibang... Sa van po. Van. Okay, yung mga VIP, mga gano'n. Yung sa Alphard. Hindi po. Okay. So, wala na po ba? Sige. So, sige, para alalan mo. Sino? So, dito po, Ay, si welcome Mikay. ulit sa Solar Resort, Mikay. Quezon City. Sige, introduce naman na. Total naman. Sa, naman na eh. Although hindi pa kami na pero sino yung mga nandito na talaga bago pa kayo mag-orient? Yung naka-onboard na, yung wala pang orientation, sino yung mga nandito? Na parang mag-orient lang dahil sa compliance talaga. So dati nandito na kayo talaga, no? So dati, di ba? North tayo. So magta-transition na tayo. SQC. Okay? So, Solar Resort, Quezon City. Yung North,
papalito lang natin yan for our proper documentation natin sa pag may nilabas na sa guidelines. Okay? So, good afternoon everyone. Good po, sir. Okay, ito po ang sila naman, kakasahid naman. Well, siyempre sahod. Yung mga sumahod na po, no? So, siyempre, yung mga walang pang, balakid pang sa titulo yan. O isugal, huwag yung isusugal ha. Hindi na isugal. Pero may kasigong. Okay, pero for your, ano naman, as advice, iwasan yung sugal. Okay. So, good afternoon. So, I'm Kit. Kit na lang. I don't have a full name. I'm Kit, occupational safety and health supervisor dito. So, isa ko, kung pinaka-basic na tawagin siya is kung alam ng lahat, safety officer. Ilang naman yun, pina-OA na, pinabarang namin. Pero safety officer, no? Isa sa mga trabaho namin is to orient. I-orient kayo, and then bigyan ng proper information. No? Pagdating sa mga do's and don'ts, pagdating sa usaping kaligtasan at kalusugan na magagawa. Kasi ito ay nasa batas. No? Lahat po ng contractors, hindi na mga contractors, kayo lahat, sorry. No? Kasi kami principal. No? And then, mga contractors, compose siya ng mga manpower services, yan, yung mga project-based, pinaka-general na term kasi as contractor. No? Kasi kumbaga meron tayong kontrata, no? Contracting agreement kung tawagin. No? So, kayo, sample, sa Asmara, 5 years kayo nandito, sample. No? 5 years kayo na manpower provider natin. So, contractor, din kayo. So, ito naman, si mga contractors natin, si Marnie, sila naman yung may mga project-based tawagin. Meron silang timeline. No? So, sample kayo, ang timeline. Ito na sila. Ito ang mga officer sa nandito. Okay, ikaw po ay sa contract safety na, ano po? Okay. So, medyo mga naging comply ka rin ang suppliers natin. No? So, suppliers kapag may event ng katulad ng Malakasal, tama ka? Advertising. Advertising. So, medyo ngayon na bago lang kasi sa ating yung team na siya, alis, supplier na sila, no? Kaya, so, yun ang magiging culture na kailangan natin gawin. Kasi unang-una ay nasa batas siya, no? Sige. Sino ang first aider ng company? Space ulit? Sige, okay lang. Saan po, sir? Saan ka po? Ha? Sa Liora. Ni Leonardo. Napupulo na naman ako. DA na lang. Okay, so, sino naman dito ang supervisor, team leader, or project in charge? Ikaw din? Slasher ka? Okay, oo, ikaw din. So, pero, pag manigisaan ito, no, sa pagdating naman sa batas, bawal na dito slash. Pero, ako na lang. Okay, so, sige, start na natin. So, unang-una, no? Ay, bagong lahat, sorry na naman, nakalimutan ko, meron pang pagsusulit. Yung pagsusulit pagkatapos ito. So, ikaw, huwag ka lang gagawa, syempre tapos ka na, no? So, saan po gagawin? Online. May QR code na ipopost dyan mamaya. And then, i-ready nyo na po ang mga cellphones, mga mamahaling cellphones. Para iPhone Pro Max, Super Max, kung meron mang Super Max. May Super Max ba? So, kung wala naman po, kung wala po, 32. 32, ayun lang. Parang ano ka, time traveler kasi kung sakali. Pero pa naman yun, di ba? Meron pa. So, ngayon kasi medyo din natin muna mag-digitalize kasi alam naman natin sa environment, no, nagkailangan ingatan ng environment, no? Ikasan, no? Kaya dito on, i-discuss pa ni HS, no? Policy ng company. Okay? So sa mga wala po, pwede po kayong umiram, no? Sa mga kasamahan natin may mga phone na pwede niyo po doon i-fill out yung mga names, and then yung mamaya po, no, na makikita niyo sa mga forms na yun, pwede kayo magpaturo sa atin para turuan po tayo paano siya fill upan, kung nahirapan po tayo, and then also kung paano siya i-scan, no, sa mga posts natin. No? Okay.
So, start na po tayo. Ang passing score doon is 8. No? Sample lang naman, kaya nyo. 10. So, ang passing score is 8. No? At kapag kayo pumasa, may lalabas siya na certificate online din. No? Ibig sabihin, yung katunayan na kayo po ay nakatapos na orientation. Sa safety po, kasi may yun pang dalawa. Security and fire safety. So, pagkatapos dito, huwag pong aalis. No? Malinaw po? Yes, sir. Sige. So, ulit last pala, lagi ko na. Pag hindi po pumasa o hindi po pinagad, 7 pababa, i-retake lang. Okay, so start natin. So, yun yung muna natin yung slide. Which is that environment no? Ito, wala lang pirma, pero aprobado po yan ng ating Third Union World Bank. Okay. So, yeah, pinalaman po yan. Yan ang environment, no? And safety, no? So, ano bang commitment natin pagdating sa ESS? Mga kalikasan. Unang-una, masunod natin yung mga compliance ng mga regulatory bodies sa Pilipinas. Sino yung mga yan? DENR, LLD, no? Iba pang sangay na sumasakop o nangangalaga at nagmomonitor ng batas pag-usaping kapiliginan o kalikasan. Okay? And also, syempre, yan. Isa sa mga ginagawa nating way ngayon ay yung online digitalization. No? To ensure no, na hindi na tayo gumagamit ng mga papel. No? Kasi sa ginagawa papel, ano ba ang ano niyan? Source. Sa mga puno. No? May tinatawag ng super inuring. Kasi medyo mga rare case yan. Ito maraming ng ating mga expert. Ngayon, pumapasok kayo dito, no? Ibig sabihin, anong meron sa katawan nyo ngayon? Ba't kayo pumapasok? Ba't ka ngayon nakapasok ngayon? Anong feel ng katawan mo ngayon? Ha? Tama naman. Healthy, di ba? Eh, pag may sakit ka, nakapasok ka ngayon, nandito ka ba? Hindi. No? Unless magsakit-sakitan ka. So, kasi maraming gagawin eh. Maraming gagawin bukas. So, anyway, kidding aside, sa health, no, kailangan natin i-monitor. Dahil sa workplace, dyan din nakukuha yung mga sakit. Okay? So, sige, magtanong lang ako, ikaw na lang ma'am, sa tingin mo, sa workplace ba pwede ka magkasakit? Hindi naman po may iwasan na hindi mo pero as possible dapat hindi. For example, ano yung mga sakit na pwede natin makuha pag nasa workplace ka? Ay, naman, mga codes. Mga? Codes, mga kubo. Codes, no? Mga, kung ngayon medyo sinisipon. Kasi, bakit kaya? Minsan nagbabago yung temperatura. Di ba? Pag nandun ka sa kids club, malamig. Paglabas mo, mainit. Siyempre, yung katawan natin nakakaroon ng changes din. Habang kung kaya niya, pero minsan, hindi kinakaya. Kaya bumabagsak ang ating mga immune system. So, kasama yun, tama naman po yun, no? Minsan, sa trabaho, no? Kapag may physical, na ginagawa, no? Binubuhat, no? Minsan sumasakit yung likod mo, no? Yung ating kasapasuhan, no? Halos matas ang uric mo, no? Pero pag hindi naman, mostly, yan nakukuha yan sa mga workplace natin, no? And also mga biological hazard, no? Which is yung mga example, may kasamahan tayo na may sakit. Hindi, pero hindi ako yun kasi sipon lang. So, may sakit pa rin, no? Na pwedeng mahawa. No? Kasi pwedeng nakuha natin sa kapaligiran o sa mga na-encounter nating mga tao. No? So, next na lang, the safety. No? Kailangan i-monitor talaga ito nung kung maiwasan natin yung kaka-disgrasya. So, ito lang, itong social video, merong na-disgrasya sa mga gawa. Nakakalungkot at nabalian. No? Workplace related ito natin siya. So, yun, gumagamit siya ng ladder.
nalaglag siya. No? Pababa, kung tutusin, pababa na siya eh. Pababa na yung gagawa, yung empleyado. Problema na obalan siya. Na impact yung kanyang right? Which is nabalik. Hanggang sa alam mo yung parang napupunit na yung dito niya. Gusto ba makita? Video ko. Bawal. Pero isipin nyo lang na para siyang alam mo yung mapupunit. Nakikita na yung buto. So kung titignan mo, mababa na yung chance eh na may magsiglasya, pero grabe impact, injury na tao. So yun ang kailangan natin iwasan. Paano natin ba iwasan yung mga yan? Paano natin maiwasan yung mga aksidente o pagkakasakit? Ha? Yes. So sumunod sa safety and health protocol or policy, which is in-discuss natin. So, una, yun ang sabi ng batas. So, karapatan ng mga manggagawa, Republic Act number 1105, karapatan ng manggagawa, ang kanilang kaligtasan, at pagiging healthy, malusog. So, kasi na-hire kayo. Na-hire ba kayo na, baka maano lang para to check lang talaga. So, don't offend ko sakaling maano lang baka meron kayong disability, hindi naman yung intention ko. So, sample, ito yung katanungan na yung natural lang. Pumasok ba kayo dito na may putol na yung kamay? Sino may putol ng kamay na dito? No offense I mean kasi, di ba gusto ko iparating dito ko? Sino po yung may putol na yung kamay? O putol yung paa? Wala naman dito, ako nang bangko. Wala. No? Sige, so may mga gano'n naman to be honest, no? May mga disabled tayo, pero allowed yan ng batas na pumasok, no? However, kung nakita nyo ngayon na kayo sumpleto, no? Bago kayo na-hire ng inyong kumpanya, ngayon, pumasok kayo habang nagtatrabaho na putulan kayo ng kamay. Gusto nyo ba yun? Bakit? Ayun yun. Unahan tutukan natin ng robot. Bakit ayaw mangyari sa inyo? At ayaw maputulan ng mga katawan. Pero dito mabayaran sa iyo. Pabili ng iPhone 7. Kasi hindi ko tutulog yun. Nakagawin nyo. Kasi gusto ko mag-iPhone eh. Pero kidding aside, kung papansinin nyo, ang katawan natin, yan ang benta natin sa trabaho. Tama ba? Nagagawa natin yung mga tungkulin natin. However, kapag yan ay na-disgrasya, na-disabling sa batas, disabling injury kung tawagin, o permanent disability, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. Tama ba? So, gusto nyo ba? Ayaw natin, no? Pero yes, may mga, ganun pa rin mga, may mga skilled pa rin tayo na alam ng batas naman talaga kahit medyo wala yung isang kamay, pwede ka naman gawa, pero sa iba ng trabaho. Kasi sample, housekeeping. Sample lang po ito, housekeeping. Eh, ang housekeeping talaga magbubuhat yan. Eh, kaso naputulan ka ng paa. At isang kamay. Nakakaya mo ba ba yung ginagawa mo sa housekeeping? Kasi required doon ay manual talaga. No? So yan, nangyari ba sa workplace? Yes. Nangyari. May napaputulan ng kamay. May nabubulag sa chemical, hindi niya alam, chemical pala. No? Inamoy niya, may matay siya. Ito ang nangyayari sa workplace. Hindi na masyadong nababalita. Kaya kung papansinin nyo, every 15 seconds may namamatay sa workplace. International, global. No? Habang kayo, nag-usap tayo, may namamatay sa workplace. Nakakatakot ko. Which is yun ang natin mangyayari sa iyo. At yun ang sinasabi na batas. So, no requirements. Number 1, yung may health certificate dito. Sa mga wala pa. So, requirement natin ang health certificate kapag ang project nyo ay umabot ng 1 month. So, very good ang ang mga SMS, ang ating asmara, dahil na-comply kayo. Kasi requirement natin yan, bakit requirement?
Nakikipag interact tayo sa us. How about sir pag ano, quarterly ng Quarterly. PMS na? Parang once every 3 months. Yeah. Oh. Di ba Twice a year. twice a year? Yeah. No need naman na. No need na sir. No need. Okay? Pero yung mga daily na nandito, 48 hours per week. Required po. Ito po yung mga mahabang project yun. 1 month, marinig kayo. Alam ko ba yung rescue. Rescue. Okay. So, sino pa po dito? Yung mga wala pa kayong certificate na matagal sila nandito. So, requirement natin ito kasi lalo na ito actual kasabis. Required natin yan. Dapat meron ka. No? Sino pa po? Malinaw dito 1 month above ang project contract. Bakit naman kailangan yung certificate na yan? May APE na kami, may physical exam na kami, may medical exam na kami. Walang na sa batas siya. PD, ano yan? PD, sorry, PD 18845. Sorry. 856. Rental District 5. Sanitation of the Philippines. Tawagin niya. Sanitation Code of the Philippines. And QC Ordinance. So lahat ng mga papasok sa establishment ng Soler, kasi nasa Quezon City tayo, ay required na kumuha ng health certificate. Bakit naman? Ito ang pwesa? Paano ko siyang edad? Ay, gumamit yan. Gumamit yan, no? So, ano lang, no? Hindi, okay lang naman yan. So, required natin ito, nakikipaghalubin na tayo sa miss. Tama ba? So, to ensure na tayo ay safe, healthy, at walang dalang contagious disease na pwedeng mahapasa natin sa guest, we need to follow. Ako, meron ako. Hindi naman ako nakikipaghalubin ako totoo. Pero, non-food lang. Bakit? Kasi nakikipag-interact kami sa mga support group, sa mga operation nasa operation site. Siyempre, mayroon pa din. Pag nahawakan mo siya ng sakit, gusto mo hawakan ka ng sakit ngayon. Di ba? Hindi din siya makapasok. Baka mamaya, yung sakit na nakuha niya sa akin, may papasa niya sa guest. At pag may nangyari doon sa guest, baka isipin niya, dito ko nakuha sa Soleria. Also, sa mga contractors, required po kayo yan. Kasi kayo din, nakikipag-interact kayo sa akin. Sa amin. Then sila, baka nakaka-encounter nyo din sila. Hindi to discrimination. This is a law. So, isipin nyo, grabe naman. Expectation. Ordinance siya. Protocol yun siya. Ano po? Protocol. Protocol yan. Required. Mandatory. Pag hindi kayo susunod, sorry. Hindi na kayo papapasukin. As also as 5-star hotel, we need to, yung reputation namin ay ingatan. Tama ba? Kasi Soler Resort, one of the best, kilala yan. Kilala tayo. Diba? Kilala tayo sa group. No? So, ingatan natin. Kasi baka mamaya, ay, sa Soler dyan, dyan ako nakasakit eh. May kausap ata ako dyan may TB. Di ba totoo? Hindi na nangyari. Dati wala naman akong sakit eh. May nag-check-in ako dyan ng ilang araw. Nakadamay-damay pa. At also, hindi lang sa guest. Tayo din. Diba? Kaya ka tayo pumapasok upang may trabaho. At may trabaho, may pera. Panggas. Eh kung umabsent ka ngayon, mababayaran ba? Ha? Hindi po. Sick leave. O yung sa ibang company, minsan hindi na bayaran. Nakakalungkot. No? So, yan. Hindi lang yan para sa amin, hindi sa guest, kundi para sa ating lahat. And also physically fit to work in time. In a good condition. No? Kung isipin na baka, ay, paano sir, high blood ako, ay makakapasok ka naman. Siyempre, hindi gamot naman eh. Okay, gamot naman. No? Pero siyempre, iwasan mo din yung mga nagpapahigad sa'yo. Eh, yung kasama mo ngayon, high blood ka, nakikita mo siya, ay, huwag mo lang tignan. Diba? Mangungutang ka naman, diba? Kanina po dito, in fact po yan, sa mga may project po na
1 month. At higit pa. Question? Quezon City pong record ha, hindi po pwede kung saan. Parañaque, Antipolo, Laguna, QC po. Or kasi yan po is QC ordinance. Ordinance ng ating local government unit. Okay, secure nyo po ito. Kung ma-audit namin kayo at wala niyan, we will do our part na palabasin. At hindi papasukin habang wala yan. Except lang sa mag-rest. Okay, mag-rest lang naman kayo. Pero kung mas maganda, kung dito na rin kayo, kuha na ito. Masakihan namin sila. Yes po. Hello po. Ay, saan po sila? I see. Pero alam niyo naman na 1 p.m. ang araw naman. Traffic. So, anong gagawin natin sa Manila? Sayaw. Talent. Ano yung usap ng sayaw ngayon? Ano? Wala lang. Ano naman ito? Dayang-dayang. Okay. Please be mindful. Please be mindful na lang sa time, no? Kasi to respect din yung mga maagang nandito. Okay? So, susunod na mga atin. At also sa mga kasama yung atin din ng orientation, please be on time. Respect yung time din ng mga nandito sa nandito, no? Kasi para lang fair, no? Fair tayo. Okay. Ano daw po? So next naman is ito na yung makukuha nyo later, which is the certificate of attendance. So ready na ba kayo sa exam? Saan na tayo? Saan tayo mag-career? Ready na kayo? Okay, so yan. Lalabas po yan. Pag anong passing score ulit natin? 8. Very good, nakinig. Pag 7, passing. Retake. Passing ulit. Retake lang. Kasi kung bakit wala po kayo yan, probably hindi kayo makakapasa. Requirement po natin yan na kayo ay legit. No? Huwag nyo gawing AI. Baka i-chat GPT nyo yan. Hindi ako nakatin eh. GPT ko lang. Huwag kung gagawin kasi matatrace namin kayo. Nakandaan yan. Hindi kaya matatrace din kayo. Yan tayo physical. Check. Okay? So, huwag yun na AI. Ngayon, kapag kayo pumasa, ibibigay po yan sa active ninyong email. Kung wala po kayo email ad, pwede nyo po sa kasama din ipapasa din. Para total naman, makakaibigan naman kayo ata lahat dito. So, yun naman gamitin natin. Kapag wala po, kasi hindi naman lahat po is sa techie. No? So, please, yung mga by techie po nakasamahan, so, alam nyo naman hindi siya techie, samahan nyo lang. So, ngayon, no? Valid for ilang years po daw yan? 1 year. Valid po yan ng 1 year, no? So, pag umattend ka natin today, wag ka lang atin. At least gusto mong maging safety officer talaga, o pwede ka na ibang pwede. Araw-arawin mo yung interview yan, pero huwag naman na. So, that is good for 1 year. So, next year ulit tayo makikita-kita. Pero, may mga kondisyon. Any contractor or individual na nakapag-incur ng violation sa OSH, 3, at tandaan nyo, 3, nakakommit ng 3 violation. No? And then, or di naman kaya, may isa kang violation na nag-resolve na may nadisgrasya kang manggagawa, yes. O, any public na mga tao na nandiyan, na na-encounter natin, na dahil sa kagagawan mo, nag-commit ka ng unsafe act resulting to injury o illnesses ng ibang tao, i-revoke natin yung certificate. Also, pwede kayo mapabana namin kayo, which is may mga na kami recommended at iba talagang hindi na siya na nag-initiate na hindi na siya bumalik, hindi na ako kasi alam niya yun, yung magiging consequence. So, alam ko naman na masusunurin ang mga tao dito ngayon. Tama ba? Ang mga workers natin. Tama ba?
Ay, ayaw nyo. Hindi proud sa sarili nyo. Tama. Apa. Sa bahay siya. Kasi parang, ay, pabiyo. Magagawa ko ata to ah. Okay. So, question po dyan. Yan, no? Papakita lang natin yan. So yan, isasend yan ulit sa email nyo. Hintayin nyo lang. No? Kapag pinakapasa, hintayin nyo lang. Okay, mga madali. Isasend naman yan. Pero kung wala talaga, punta lang kayo sa amin, sa Soler, Quezon City, engineering. Kami under ng engineering. Occupational safety and health is under ng engineering department. Okay, diba? Punta ka sa B3. Ha? Punta ka sa B3. Sorry, Sa sa B3 po. B3. Mukhang alam mo ah. Area ko. Ay, alam mo yun? Area. Ba't di kita nakikita doon? Sa ano yung Tago siya. Tago. Sa offices. Ang gabi na yung last namin. Panggabi ka pala. Ikaw pala ka panggabi. Okay. Kala ko tatago. Sa offices yung Sa office. last namin area. Okay. So next naman, sa mga contractors natin, sa mga SMN, yes, no need to ano ba. Pero kung gusto yung makinig, no problem. Pero focus naman ito sa mga contractors natin, no? Sa mga contractor natin, no? Sa mga contractor natin, na may project base kung tawagin, no? Requirement po kayo na magpasa nyo. CSHP, Construction Safety Health Program. Requirement po ng batas siya. SMS, hindi yan para sa inyo. Pero kung gusto nyo ko rin mag-secure niya, kung may pick-up kayo, wala naman ano dyan. Kung sa mga project base yun. Sa manpower services na contractors, so, yung mga contractors,